Ang tema po natin, taong year 2023, hindi po natin malilimutan yan, the light of the world. Sabihin nga po natin, the light of the world. The light of the world. Walang iba kundi si Jesus ang liwanag ng mundo. At tayo pong narito ay i-delegate po tayo para maging asin at ilaw din ng sanlibutan. Dapat maintindihan po natin. Pero ang pag-uusapan po natin this month, November, December, and January, it's all about giving. Sabihin niyo po ang pag-uusapan natin Ang pag-uusapan natin ay about giving. ay about giving. Gusto niyo po ba? Kapatid ang kapatid niyo? Katabi niyo? Gusto mo ba, kapatid? Para maunawaan po natin lalo ang ating buhay kung bakit may giving, dapat maunawaan po natin muna ay yung pagtanggap. Tama po ba? Kasi nakatingin lang tayo sa giving na minsan hindi natin nauunawaan. Pero kaya may giving, ay merong tumatanggap. Tama po ba? Kaya minsan nahihirapan po ang tao na magbigay kasi hindi niya alam yung purpose po nito. Bakit nagbibigay? Merong nagbibigay, ano nararanasan nila? Napipilitan lang. Tama po ba? Yung iba nagbibigay, maaaring hindi masaya. Maaaring yung ibang nagbibigay ay talagang masama ang loob. Pero ipinapakita po sa atin ng Panginoon kung walang giving, walang tatanggap. Tama po ba? Kaya, salamat sa Panginoon dahil nakikita natin kung ano ang puso ng Diyos nais niyang mangyari sa puso ng tao. Tama po ba? Kasi bakit? Pagka wala pong nagbigay, wala pong sasaya. Pagka may nagbigay, mayroong taong magiging maligaya. Tama po ba? Kaya sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin na title ay Giving with a Purpose. Bakit ka ba nagbibigay? Tanungin nyo nga po katabi nyo, bakit ka ba nagbibigay? Bakit ka ba nagbibigay? Alam mo ba? Yan ang karong po yan. Alam mo ba? Kasi kung hindi po natin alam ang pagbibigay, bakit ka pa magbibigay? Mga simple question, pero bubuksan po ang ating puso't isipan ng Panginoon kung paano magbigay ng tama. Kasi may nagbibigay mali. Para saan ba ang iyong ibinibigay? Merong nagbibigay, pero ito ay pain lang. Tama po ba? Pero pag tinanggap mo na, huli ka na. Kaya makikita natin, marami pong manloloko po ngayon. Magbibigay ng mga phishing link, phishing link sa iyong cellphone, pero pagka napindot mo yon at naibigay mo ang pagpindot mo, ubos ang kabuhayan mo. Kaya ingat-ingat mga kapatid, hindi lahat ng ibinibigay sa iyo ay tatanggapin mo. Tama po ba? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi lahat ng ibinibigay Hindi naman ay tatanggapin. Pag-aralan mo din at talagang alamin mo din kung ito ay talagang katanggap-tanggap. Kasi merong nagbibigay na katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Marami na ako nakitang klaseng pagbibigay. May nagbibigay na talagang hindi bukal sa loob. Meron man nagbibigay talagang bukal na bukal sa loob. At meron nagbibigay masama ang loob. At iba't ibang klaseng pagbibigay. May panunumbat pa. May paninisi pa. Pero sa araw pong ito, sa title natin pag-uusapan, itatama at itutuwid tayo ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Yes. Sa salita ng Diyos, sa 1 Chronica chapter 29 verse 7 hanggang 9, sabi po dito, basahin po natin at ating pag-aralan. Para hindi na po tayo masaktan, maging ika nga ay maging negative sa giving, at yung ating pagtingin at pag-uugali, ang ating isip at ang ating puso ay talagang maibigay natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kasi kung ang pagbibigay ay wala sa puso, ay wala pong kwenta, walang halaga. Sabi po dyan, kusang loob silang, diyan ko na po basahin, kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawin templo ay 175,000, sundan nyo na lang po, kilong ginto,
350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso, 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehel, na mula sa angkan ni Gerson. Gershon. Sarap basahin, no? Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghandog kay Yahweh. At labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Tayo po sumandali yung bukod, tayo po yung ang iba pong mga mangangaral at ang ibang tagapagturo ay takot na takot ituro ang about giving. Why? Kasi po hindi po biro usapin, lalo na sa church. Kahit saang lugar kapag pagbibigay. Minsan nga nagtatago at minsan ay ika nga umiiwas sa mga bagay na gagawin at gagawin nga about pagbibigay. Totoo po ba na kapag kami lalapit sa atin, parang sasabihin natin, at may pangangailangan sa sayo, ikaw ba ay dagling tumutugon o talagang sasabihin mo yung mga kadahilanan para siya ay pahindian? Pero kung ang puso na po natin ay talagang handa sa pagbibigay, makikita po natin, dapat malaman po natin may purpose dapat ang pagbibigay. Kasi iba, pagka binigyan, ano nangyayari? Napapahama. Tama po ba? Bigyan mo ng motor yan. Pag hindi tama ang paggamit sa motor, mapapahama. Kaya, sa pagbibigay, tinuturuan tayo ng Diyos, tayo ay binigyan ng buhay. Tama po ba? Kaya lang, tanungin po natin ang katabi natin, ano ang ginagawa mo sa buhay? Yung mga question na lumalabas sa mensahe ng Diyos ay pag-aralan po natin mabuti. Kasi bibigyan tayo ng mga bagay-bagay ng Panginoon. Ang tanong, karapat-dapat na ba? Karapat-dapat po ba tayo? Yan ang mga tanong po dyan. Ngayon, kung karapat-dapat ka, tama lang natanggapin mo. Pero kung hindi karapat-dapat, makakaramdam ka ng guilty. Makakaramdam ka ng hiya. Tama po ba? Minsan tatanggap ka na lamang, pero nahihiya ka pa. Why? Kasi hindi mo alam kung karapat-dapat ka o hindi ka karapat-dapat. Amen. Maraming tao talaga hindi karapat-dapat. Bigyan. Pero ano nangyayari? Nabibigyan pa rin. Lalo na pagka may pila. Tama po ba? Realidad ng buhay. Na kung saan talagang kailangan po ang salitang giving. Kasi kung walang giving, ano mangyayari? Hindi po makakaranas ng kaligayahan, ng pagmamahal, ang buhay ng tao. Ulitin ko po, kung wala pong giving, hindi po mararanasan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal. Iyan ang sukatan, yung giving na yan, ng tunay na kaligayahan at ng tunay na pagmamahal. Sabihin nyo nga po, with heart sa katabi nyo, magbigay ka upang may lumigaya sa pagmamahal mo. Tama po ba? Unang gumawa niya ng Panginoon. Pero maraming bumabali, wala. Ulitin ko po, ang unang gumawa po niya ay ang Panginoon. Ang salitang giving. Pero ang nakakalungkot, maraming bumabali, wala. Buhay natin, sino nagbigay? Hindi ako. Si Lord. Totoo po yan. Pero maraming tao, sinaaksaya, binabaliwala ang kanilang buhay. Tama po ba? Ewan ko, kung napanood niyo po yung napanood ko, 4 na kabataan, nag-joyride. Ewan ko kung joyride ang tawag doon. O nag-trip sila ng ride nila, nakasakay sa kotse. Nagbibideo yung nasa likod, napakatuli ng kanilang takbo. Ano nangyari? Sumalpok sa likuran ng truck. Patay silang lahat. Hindi daw lasing yung mga yun. Kung hindi pa lasing yun, paano kung lasing? Paano kung nakadrugs? Nakaka-relate po ba kayo? Buhay! Hindi sila ang may gawa. Bigay lang ng ating Panginoon. Pero
binabaliwala. Eh, paano kung bigyan ka ng 1 milyon? Saan mo gagamitin? Sabihin niyo po sa katabi niyo, saan mo gagamitin? Handa ka na ba? Kaya may giving. Kaya lang ang tanong, yung purpose, para saan ba yan? Ayun, very good. Totoo yan, ha? Tama naman yun. Alam niyo po, kapag ang Jason Sokol ay sa 3 buwan natin pag-uusapan ng about giving, hindi na po kayo matatakot. Si Satan, tatabi na lang yan. Ano, taga-Sokol na to, mga giver to. Amen. Kaya hindi aksidente ang pangalan ng ating church, pinapakilala ko po sa inyo. Pag tinanong po kayo, saan ka natin? Sa Jesus Christ, the life giver. Huwag nang lagyan ng ministry. Given na po yun. The Jesus Christ, the life giver. Hindi aksidente po yan. Kaya tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon sa pagbibigay. Kasi isang susi na paraan ni Satanas para pabagsakin ang anak ng Diyos, it's all about giving. Maniwala po kayo sa akin. Ranas ko po yan. Lalo na nung ako ay nag-uumpisa pa lamang, dati kumakalansing sa lumang sa lumang simbahan yung aking pagbibigay. Talagang kumakalantong. Pero no, kayo turuan ng Panginoon, paunti-unti mula doon sa barya. 5 piso, 10 piso, 20, hindi na kumakalansing po yun. Tama po ba? Hanggang sa maging 100, hindi naman bigla eh. Huwag niyo pong biglayin. Sabihin niyo po sa kapatid niyo, huwag mong biglayin. Baka ikaw ay mawala. Huwag mong biglayin. At makikita natin hanggang sa ano na lang yung ubi na ano yan, yung blue na yan. Hindi na po kayo masasaktan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka na masasaktan. Kasi pagka nagpagbibigay na pinag-usapan, aray ko po, di ba? Ina ko po, hindi na ikaw po, kundi aray ko po, ina ko po. Eh hindi po gano'n. Ngayong araw po na to, unang topic pa lang ng Panginoon na ibinibigay po sa atin. Pagpalain na po tayo. Amen. Kasi bakit po? Eh, sayang naman, may ibibigay si Lord na pagpapala sa atin, hindi natin matanggap. Yun ang bad news po. Ulitin ko po, may ibibigay at nakalaan ng pagpapala ang Panginoon para sa atin, pero hindi po natin matanggap. Kasi, hindi mo pa alam yung purpose na dapat yung tatanggapin mo ay merong paglalaanan. Alam niyo po yung life verse ko? Gusto niyo po ba? Yes. Sulat niyo na kung may ballpen kayo at notebook. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Bonus po yan kasi wala po dyan. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sa Tagalog, 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 8. Ano po sabi doon? Ang laman po noon, sabi ni Lord sa aking buhay, Benji, kaya kitang pagpalain, higit pa sa iyong pangailangan upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Ang purpose doon sa dulo, paano po ako makakapagkawang gawa? Minsan marami akong nakikita, minsan marami akong nararanasan na dapat tumulong, magkawang gawa, hindi ko po magawa. Sabihin niyo po sa sarili natin, hindi ko magawa. Hindi ko magawa. Kasi tayo mismo ang nangangailangan ng tulong. Amen po ba? Amen. Yun po ang masakit. Realidad. Ika nga, marami nagre-real talk sa Reels. Pero, ang buhay po talaga, makatotohanan lang ang Diyos. Tinuturuan tayong magbigay. Kasi may purpose. Ano bang klase ang pagbibigay? Tatandaan po natin yan. May purpose. Kasi merong nangangailangan. Tama po ba? Amen. Yung nangangailangan po na lahat na yan, merong pong purpose. Yan pagtulong sa estudyante na hindi makapag-aral, merong isang politiko o kung sino pa man ang magpapaaral sa kanya, it's all about giving. Lahat ng bagay, minsan kasi nami-misinterpret ng tao, ang pagbibigay, pera lang. Hindi po. Kahit buhay ko, buhay niyo, pwede niyo po ibigay. Tama? Hindi lang pera. Hindi lang in kind o material ang pwede po natin ibigay
sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Tama po ba? Kahit nga yung oras mo, pwede mo ibigay. Tama? Lahat ng nasa iyo, para pinulay katabi nyo, lahat ng nasa sa iyo ay pwede mong ibigay. Huwag mo na ipagkain. Tama po ba? Gusto niyo po bang talagang matutunan ang pagbibigay na hindi niyo na nararamdaman yung ayan na naman, andyan na naman, tama po ba? Parang otokso, layuan mo, parang gano'n. Tingnan po natin, pag-aralan po natin. Sa verse 7, sabi po dito ko na lang basahin. Mahirap na ibalik eh. Kung pusang loob silang nagbigay at ang naipon para sa gagawing templo ay 190 toneladang ginto, 380 toneladang pilak, 670 toneladang tanso, at 3,750 toneladang bakal. Sobrang laki po yung isa kanina. Yun po yung aking Bible translation. Ano po ibig po sabihin po dyan? Kinuha po natin sa verse 7 yung kusang loob. Kaya una na pwede po natin gawin na giving with a purpose, sabi po dyan ay yung kusang ibigay. Kusang loob ang pagbibigay. Yan po yung gusto ni Lord na pwede po natin gawin. Alam niyo po, pagka sinabing kusang loob ang pagbibigay, yan po talaga yung purpose. Bakit ka nagbibigay sa isang tao na hindi ka naman hinihingian, hindi ka naman tinatanong kung ano meron ka o wala, pero eto na o. Kasi nakita mo, why? Nakita mo kanyang pangangailangan. At tandaan po natin, dapat ang pagbibigay ay may pagmamahal. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang iyong pagbibigay ay dapat may pagmamahal. Ang nakakagawa po ng kusang loob na pagbibigay ay talaga nakakaramdam ng pagmamahal. Pero giving without love, hindi po natin magagawa. Yang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, giving with a purpose, dapat may kusang loob kang pagbibigay. Eh maraming ngayon nagbibigay. Wala sa puso, wala sa kalooban. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Di ba? Na kapag ka po tayo ay nagbigay, ay talagang kusang loob. Yan po yung binabanggit ko po kanina, na mayroong tunay na kaligayahan at tunay na pagmamahal. Amen po ba? Amen. Dumadaloy po yan mula sa ating Diyos patungo sa ating kapwa. Tandaan po natin, giving is a cycle. Hindi lang ikaw ang tatanggap. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi lang ikaw ang tatanggap. Hindi na ikaw ang Magbigay ka rin upang may ibang tumanggap. Eh pag hindi talaga naunawaan ng tao ang giving, baka palalimin niya yung kanyang bulsa. May po ba? Sisiksikin ang sisiksikin. Meron pa, may space pa. Pati yung wallet niya, papipintugin ng gusto. Hindi naman padadaluhin sa iba. Ay mahirap. Ano po gusto nyo? Question na naman. Magbigay o bigyan? Magbigay. Magbigay o tumanggap? Magbigay. Wala kayo. Pareho. Dapat parehas na. Parehas. Kasi kailangan po natin yan parehas. Kung bigay ka lang ng bigay, baka naman ikaw ay sumamahal loob. Tama po ba? Bakit ako bigay ng bigay? Wala man lang nagbibigay sa akin. Hindi tama. Ibo abnormal. Pero ang normal, nagbibigay ka, tumatanggap ka. Nagbibigay ka, tumatanggap ka. Kaya minsan nababurn out ng tao, nadadala. Ulitin ko po. Kaya minsan ang tao nababurn out, nadadala na magbigay kasi bigay lang ng bigay. Ano nangyayari? Nanunumbat, naninisi. Tama? At hindi na ulit umuulit. At yung tumatanggap naman, hindi natin alam kung tama din ang kanyang reaksyon. Pwede tayong magpasalamat, tama? At pwede namang magsawalang ibo.
na hindi ka man lang umimik ng pasasalamat. Pero yung umimik ng pasasalamat, ano ginagawa nung nagbigay? Bibigyan pa kita. Pero dun sa mga parang nagsuplado pa, na parang proud bang tumanggap, at wala man lang pasasalamat, pagtalikod nung nagbigay, Tigas ng tigas. hindi ka na makakahuli. Diba? Tigas mo ka. Tama mo ba? Hindi na maibabaling mo sa likod. Kahit tumawag pa sa pangalan ng nagbigay, pasensya ka na. Alam niyo po, tinuturuan tayo ng Panginoon sa araw. Amen. Kasi every worship po natin, hindi tayo makakaiwas sa tunay na pagsamba sa Panginoon. It's all about giving. Hindi po talaga. Pero ang ginagawang instrumento ni Satan, para hindi tayo makasamba ng tunay sa Diyos, ng tunay na pagsamba sa Diyos, aalasin niya ang salitang giving. Ano ba talaga ang purpose ng giving? Kung hindi natin maunawaan, hindi ka makakasamba ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Amen. Hindi ka makakapaglingkod ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kasi ang giving ay ang tunay na pagmamahal sa Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang tunay na pagmamahal mo sa Panginoon ay ang iyong pagbibigay. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka nagmamahal. Tama po ba may mga asawa? Aba, pag hindi na nagsusulit ang mga asawa, magtanong ka na. Baka may ibang binibigyan na ng pagmamahal ang aking asawa. Wala na, bibigay. Kusang loob. Yun nga ang masakit eh. Minsan gusto natin tumanggap pero wala nang nagbibigay. Tama mo ba? Ang masakit, kung mayroon namang ibibigay, ayaw magbigay. Nangyayari po ang ating pinag-uusapan. Kaya nais ni Lord sa buhay ng tao yung kusang loob. Eh kung walang magkukusang loob, may tatanggap kaya? Wala, di po ba? Yun ang truth. Kaya, nice ng Diyos na talagang ang mangyari po sa mga taga JCLM Sokol Outreach, ang matutunan ay yung kusang pagbibigay. Kusang pagkakaloob. Pag nakita po ng Panginoon niyo, kahit puno pa ang bigasan mo, kahit puno pa ang bulsa mo o wallet, hindi magdadalawang isip ang Diyos. Sabi doon, laon pa ang bigas, may aanihin na naman. Ipagkakaloob na naman ng Panginoon. Alam niyo po kaya hindi mangyari-yari sa buhay ng tao ang talagang yung pagpapala ng Panginoon ay kanyang makamtan. Duda pa siya. It's all about giving. Pero totoo mo ba na ang ibinibigay mo ay extension ng kingdom of God? Naisip ko ba natin yun? Yung purpose nun? Kalit-litan mang sentimo ng ating ibinibigay, lumalawak ang kaharian ng Diyos. Why? Kasi nagagamit ang ating ibinibigay sa pagpapatakbo o pagraran ng gawain ng Panginoon. Amen. Gumagamit tayo ng ilaw. Gumagamit tayo ng electric fan. Gumagamit tayo ng lahat. Pero pagka nakita natin, ay, ito pala ang purpose. Salamat na lang may mga lingkod ng Diyos na tapat at ginagamit ang ating ibinibigay sa kapurihan ng Diyos. Tama po ba? Amen. Pero pagka nagkaroon ka ng negative thinking na inilagay sa iyo ng kaaway at kapakay, hindi ka na magbigay. Isimpleng pandaraya ng kaaway. Yung kusang loob ay hindi na po gagawin. Ano gusto po nating tanggapin sa nagbibigay? Kusang loob o di kusang loob? Kusang loob. Diba? Kasi pagka alam mong kusang loob na ibinigay, ikaw mismo nakakaramdam ng kaligayahan. Amen. Amen. May pagtingin sa akin ng tao ito. Eh kaya nga yung sa manliligaw, pagka nagbigay ng bulaklak, chocolate, at ramdam mong nililigawan na talagang ito ay mula sa puso ng tao nagbigay. Dama eh. Sabihin niyo po sa katabi niyo,
Tama mo ba? Diba? Napakabuti ng Panginoon kasi yung damdamin ng Diyos, damdamin po ng tao. Amen. Pero pagka nakita ng Diyos, ito ng mga anak ko na to, nagbibigay lang, hindi naman alam ang purpose talaga ng pagbibigay. Napipilitan ka, oh. Pero pag nakita ni Lord, na talagang kusang loob ang iyong pagbibigay, ay kusang loob din si Lord na magbabalik sa iyo. Ano sabi sa salita ng Diyos? Siksik, liglig, at umaawa. Kasi napakasarap maranasan na ikaw ang ginagamit ni Lord na channel of blessing. Sabihin mo po sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord na maging channel of blessing. Kaya nga ang tanong natin kanina, ano ba gusto mo? Tatanggap lang o ikaw ang magbibigay? Tatanggap, bibigay. O, liwanagin natin ang difference po nito. Kailangan po natin lahat yan. Ang tumatanggap, may limitasyon. Tama po? Ang nagbibigay, may limitasyon din. Parehas lang, tama po ba? Amen. Pero ang pagkakaiba na tumatanggap, kung ano lang ang ibigay sa iyo na manbigay, ilang lang ang dabil mo. Tama? Amen. Pero yung nagbigay, meron pa yun. Nakuha niyo po ba? Ang difference niya at yung pagkakaparehas niya. Parehas lang sila na tama. Pero parehas din pwedeng maging mali. Kasi minsan yung nagbigay, dapat niya pang ibigay, hindi niya ibinigay. Totoo po ba? Amen. Yung po ang nangyayari. Kaya yung salitang kusang loob, ang nice ni Lord. Ang mga nasa langit, kung babalikan natin ang John 3:16, ano sabi doon? Sabay-sabay po natin banggitin yung nakaka-memorize. Gayon na lamang ang Pinili ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino sumabatay ay mapapamay. kusang loob po ba ibinigay ng Ama? Amen. Kusang loob, why kailangan po ng tao? Kung hindi po nakita ng Amang nasa langit, yung puso niya ay mahabag sa maraming tao, lahat ng tao papuntang pero doon sa mga nakatanggap ng kusang kaloob ng Panginoon na kaligtasan through our Lord Jesus Christ and through the help of the Holy Spirit, alam natin sila ay papuntang langit o buhay na walang hanggan. Ayon dun sa John 3:16. Alam niyo po, hindi po nagdalawang isip ang ating Amang nasa langit kahit ang ating Panginoon sa Kristo. Bagamat sa Garden of Gethsemane, para nag-double mind ang ating Panginoon sa Kristo, sabi na sa Amang nasa langit, nanalangin siya, Ama, ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero ang kalooban mo pa rin ang mangyari sa aking buhay. Sabihin niyo nga po sa ating sarili, Ama, ang kalooban mo pa rin ang mangyari sa aking buhay. Kayang-kaya mo nang ibigay kung ano man ang nasa sa'yo. Si Jesus Christ nga, buhay niya ang ibinigay. Saan? Yung kanyang katawan, ibinigay niya para palu-paluin at mag-suffer ng 39 na palo. At ang 39 na palo na ito, anong purpose? Malinaw. Sa sugat at latay ng ating Panginoon Kristo, lahat ng uri ng karamdaman ay mayroong Kagalingan. pag alam po ng mga tao po ito. Buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat. Ibibigay din po natin para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung ibang cell leader, hindi po naunawaan po ito. Hindi nila maibigay yung kanilang sarili at buhay sa pagsa-cell group. Kahit yung mga cell member, hindi po naunawaan ito. Na yung katawan niya at buhay ay para sa Panginoon. Hindi maibigay. Yung time, talent, treasure, hindi maibigay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 1 ng chapter 29 verse 1, sabi doon, ipinahayag ni Haring David sa madla ang anak kong si Solomon ang pinili ko, ang pinili ng Diyos upang malili sa akin. Ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawain kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niyang
tahanan ay hindi para sa tao, kundi para kay Yahweh. Ulitin ko po, binanggit ni Haring David sa mga taga-Israel na itong hahalili sa kanyang hari, dapat, sabi dito, sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao, kundi para kay Yahweh. Na maunawaan ng mga taga-Israel na yung naipon ni King David at lahat ay ibinigay ni King David para ipagawa ang templo ng Diyos. Kasi unawa ni King David, yung purpose ng pagbibigay. Hindi siya nag-atubili. Bagamat siya ay hari, lahat ng kanya naipundar, kailangan ipatayo ng templo ng Diyos. Makita natin, lahat ng kausap niya doon nagbigay ng kusang kaloob. Ng kusang kaloob. At makikita natin, ang dapat natin maunawaan, para magkaroon ka ng kusang loob ng pagbibigay, hindi para ito sa tao lamang. Ulitin ko po, hindi po ito para sa tao lamang. Sabi po sa dulo, sabi doon, sapagkat ang gagawin niyang ang tahanan ay hindi para sa tao, kundi kay Yahweh. Ibig sabihin, yung ating pagbibigay ay hindi lamang para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi yung tahanan dyan ay simbolo ng ating mga cell group, na lalo pang dadami ang ating cell group kapag ka po ang Panginoon ay gumawa sa buhay po natin. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, ang pagbibigay mo ay para sa Panginoon. Pero pagka inisip natin, para kay pastor lang naman pala itong ating pagbibigay, para kay Nanay Herbie lang pala ito, para kay Brother Benji lang po ito, huwag na po tayo nagbigay. Bakit po tayo nagbibigay? Sabi po doon, sa 29 verse 1, para sa Diyos. Para sa Diyos. Eh, Brother Benji, hindi naman kailangan ni Lord ng pera. Totoo po ba? Liwanagin po natin. Ang Diyos, hindi na po talaga kailangan ng pera. Pero ang gawain ng Diyos, kailangan ng pera. Amen po ba? Amen. Kahit sa sulok ng daigdig makadating, ang salitang aking binitiwan. For the glory of God. Totoo po ba na may gawain ng Panginoon sa mundong ito? Amen. That is a purpose na marami pang tao at kaluluwa ang maligtas dahil sa yung sentimo na ibinigay sa kapurihan ng Diyos. Ang tanong, naging bahagi ka na ba ng pagbibigay na ito? Alam niyo po, binubuksan ng ating mga mata ng ating Panginoon. Kusang loob. Pero kung magbibigay po tayo ng napipilitan, mabigat sa kalooban, huwag na lang po. Wala pong bunga na nakakamtan tayo po sa mga bagay. Ulitin ko po, kung magbibigay po tayo ng wala sa kusang loob, ibig sabihin yung puso po natin, at talaga napipilitan ka lang, alam ni Lord lahat po yan. Maging ang bilang ng buhok po natin, laman ng ating isip, laman ng puso po natin ay alam ng Panginoon. Wala pong nalilihim, wala pong natatago sa ating Panginoon. Ebe, mas maigi pa, mas kalulugod pa ng Panginoon yung nagbigay ng maliit kaysa dun sa napipilitan na nagbigay ng malaki. Amen. Totoo po yan. Kaya kahit sa kwento o istorya ng Biblia, yung matandang balo na nagbigay ng ilang pusing, kaysa dun sa mayayaman na nagbigay ng napakalalaki, ang kinalugdan ng Diyos ay yung nagbigay. Nung alam ng Panginoon na talagang iyon na lang ang kanyang ikabubuhay. Imagine, iyon na lang ang kanyang ikabubuhay. Lahat ng tao na sinusubok ang kanyang buhay na parang walang-wala ka na. Pero may lumalapit sa iyo na parang mabigat man sa kalooban mo, pero kusang loob mong ginawa na yung iyon na lang isusubo ay bibigay mo pa sa iyong kapwa. May saksing Diyos na magbabalik sa atin Amen. nang higit pa sa iyong binitiwan na iyong ibinigay. Totoo po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kasi ang tao, akala, para sa kapwa niya lang ito. Pagka para sa kapwa, may purpose pa rin yun.
Pero pagka beyond, doon ang iyong pananaw. Nakikita mo na mayroong Diyos na nakatingin sa iyo habang iyong binibitiwan o iyong binibigay. Kapalag ka, kapatid. Kasi alam mo, hindi man gumante yung taong binigyan mo, may Diyos na magbabalik sa iyo. Amen. Pero kung nagbigay ka, wala lang. Masama pa ang loob mo. Hindi kusang loob. Inuulit ko po kapatid, mas maigi pa parang hindi ka nagbigay. Kasi tuwang-tuwa si Satan doon sa nagbibigay na parang napipilitan lang. Totoo po ba may napipilitan lang? Amen. Hindi talaga kusang loob na ibinibigay. Yung kanyang ibinibigay na parang hawak nga eh. Niaabot pero parang ayaw bitiwan. Tama po ba? Pero may nakita na po ba kayong ganon? Parang ayaw mo na may bigay eh. Diba? Pero pagka ginawa po natin po ito, pinalalaya po tayo ng ating Panginoon. Amen. Pinalalaya po tayo ng ating Panginoon. Saan? Totoo po ba ang tao madamot? Totoo po ba ang tao sakim? Meron. Meron. Ang tao makasarili. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Kapag natin si Lord. Diba? May natututunan po ba tayo? Amen. Alam niyo po, pinagpapaalala ng Panginoon ang lahat ng natututo. Sabi nga ni Tatay mo ngayon nag-prayer ka, napakahalaga ng karunungan. Kasi pag marunong ka, hindi ka na madadaya. Amen. Tama? Pero kung wala kang alam, na ang puso ng Diyos ay kusang kaloob, ang nais niya sa buhay ng tao. Maraming liligaya ang buhay. Amen. Maraming makakadama ng pagmamahal. Tuwa-tuwa si Satan pagka walang kusang loob. Isang magulang, kusang loob na ibinibigay ang baon. Tama po ba? Amen. Yung mga anak naman, kulang. Sumisigaw pa, kulang po ito. Tama po ba? Binigyan na, hindi pa masaya. Alam niyo po, itong ating pinag-uusapan ay isang tunay na kaligayahan at kayamanan ng ating Panginoon. Kapag ka nagawa na po natin yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, alam mo na yung purpose po nito. Amen. Kaya ka nagbigay, ginamit ka ni Lord sa pagbibigay, may nangangailangan. Eh kung wala namang mga kailangan, makakapagbigay ka ba? Automatically hindi. Kasi, meron din siya. May bibigay. Ano gagawin? I-re-reject niya na. Ay, pasensya na kapatid, meron din ako. Kaya ang prinsipyo ng ating Panginoon Kristo, kung maghahanda ka, sino imbitahan? Sino imbitahan pagka may handaan? Yung alam mo na hindi na makakapagbalik pa sa'yo. Tama ba? Kasi pag ang iimbitahan mo lang, ay yun lang din magsusukli sa'yo. Ano sabi doon? Wala ka ng gantimpalang iniintay sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya nga minsan yung nagbibigay, minsan may pinipili. Tama? Yes po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka mamili. Bigay mo na lahat. Naku, ang dami niligaya ko. Ang dami makakaramdam ng pagmamahal. Lalo pagkakapasko, di ba? Bigayan ng bigayan. Talagang, kung everyday, Pasko, maraming maligayang bata. Alam niyo po, kusang loob yung unay tinuturo. Soldo po ba kayo sa una? Amen. Kusang loob. Pero kung napipilitan ka lang, masama loob mo, balik mo na lang sa bulsa mo. O sa wallet mo. Kasi wala pong magiging bunga po yun. Kaya nga, kung tayo po ay magbibigay, sabi doon, kung alam ng kaliwa mo, huwag mo na ipalam kay kanan. Sabi ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Kasi parang ikaw ay nagmamataas na ikaw lang ang gumawa ng bagay po na yun. Pero kung inilihim mo na, kay kanan, si Lord na ang nakakaalam. Tama po ba? Amen. At si Lord ang magbabalik ng ipinagkalat mo na yun. Pero kung ipinagkalat mo, ipinagyabang mo, sige kapatid, lagi kong tinutulungan, eh tinanggap mo na. Sabi doon sa salita niya, tinanggap mo na ang iyong gantimpala. Kaya kapatid, kung ikaw ay tutulong, magbibigay,
kusang loob. Hindi ka nanunumbat, hindi ka naninisi sa iyong mga ibinigay. Eh iba, hinahanap saan mo ginamit yung aking binigay? Di ba? Naka-experience mo ba kayo noon? Diba, parang kinukwentahan ako nito Eh buti kung may calculator kang kaharap, maipapaliwanag mo na agad sa kanya kung saan mo dinala at kung saan mo ginamit at kung saan napunta yung kanyang ibinigay. Parang totoo lahat yun. Na-experience kaya tayo, hinahanapan ako Pero si Lord, pag ibinigay na sa'yo, nasa sa'yo na ang responsibilidad. Nasa sa'yo na ang accountability kung saan mo gagamitin ito. Tama po ba? Buhay pa lang po natin, ibinigay na ng Diyos. Alam ni Lord kung saan mo gagamitin ito. Sa tama o sa mali. Sa mabuti o masama. Tama po ba? Ganon din ang mga pera. Ang mga bagay na pinaganood sa atin, bahay man, sasakyan o kung ano pa man, alam ni Lord kung saan mo gagamitin ito, kung para sa sarili mo lamang o para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero pag hinangad natin yung purpose na kaya tayo nagbibigay ay para sa kapurihan ng Diyos, tandaan niyo po ito, hindi magdadalawa ang isip ang Diyos. Napadaluyin na parang agos ng tubig sa inyo ang pagkapala. Ulitin ko po, hindi magdadalawang isip ang Diyos na paagusin, na pabagsakin mula sa kalangitan, bubuksan ang durungawan ng langit according to Malakay chapter 3. Ang durungawan ng langit ang pagpapala para makarating sa iyo. Himala na may kumakatok sa pintuan mo, ibinibigay sa iyo ang para sa iyo. Saan man galing ito? Huwag natin alisin sa ating isipan ang magsabi ng thank you Lord, ginamit mo ang taong ito. Ginamit mo ang Lazada, ginamit mo ang Shopee. Tama po ba? Blessing na dumarating sa pintuan mo ang mga pagpapala ng Panginoon. Kaya ikalawa, sabi po dito sa verse 8, para tayo ay lalong pagpalain ng Panginoon kasi maintindihan po natin yung purpose ng giving. Pangalawa, sa verse 8, ang iniingatan nilang mahalagang bato, hindi siya po ito ang iniingatan nilang mahalagang bato ay pinagkaloob na rin sa kabangyaman ni Yahweh na pinamamahalaan ni Jehel na Der San Hita. Iyon po yung Tagalog niya. Ikalawa, sabi po sa mensahe ng Diyos para tayo ay, sabi diyan, kayang ibigay ang mahalaga. Tanungin nyo nga po katabi nyo, ano ang mahalaga sa buhay mo? Ibigay mo na. Parang ang hirap, ano po ba? Pagka sinabing mahalaga, ito yung importante sa iyo na parang iniingat-ingatan mo at ayaw mong mawala sa iyo. Amen po ba? Amen. Asawa mo, mahalaga. Tama po ba? Amen. Parang late reaction. Ulitin ko po. Ang asawa nyo, mahalaga. Amen po ba? Amen. Ang anak nyo, mahalaga. Amen po ba? Amen. Lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mahalaga. Maging buhay natin, mahalaga. Kaya lang, sabi po dito sa ikalawa, kasi sa una kusang loob itatas ang tao katulad ni Abraham. Kaisa-isang anak. Sino yun? Kaya nga isa. Hindi aksidente yun. Kaya, nakita ni Lord para itas ang tao sa pagbibigay. Sabi kay Abraham, o sige, kung talagang ako love mo, at talagang tapat ka, maglilingkod ka sa akin, mamahalin mo ako, ibigay mo sa akin i-offer mo sa akin siya. Ano ginawa ni Abraham? Ibinigay. Kusang loob. Bagamat parang, teka Lord, pwede siya magtanong. Kabibigay mo lang sa akin. Babawiin mo na agad? Meron na tao ganyan. Kabibigay lang, gusto bawiin agad. Tama mo ba? Napakahirap. Ulitin ko po. Napakahirap ibigay ang mahalaga na nasa possession po natin. Truth. Cellphone, hihingi niyo po sa akin. Batay ka, isa lang to. Wala na akong gagamitin. Tama? Kaya, makikita po natin, itong ikalawa, napakahirap gawin.
Napakahirap. Pero mahalaga ba ang ating Panginoong Kristo sa Amang nasa langit? Yes, of course. Ikaw nga na magulang mo, wala lang sa piling mo ang iyong anak. Hindi ka na mapakali. Hinahanap mo na. Pero ang Amang nasa langit, tingnan natin. Napakahalaga ng kanyang anak, pero hindi siya nagdalawang isip na ibigay para sa kaligtasan ng tao. Pero yung nasa sayo, na hindi naman talaga sayo, ulitin ko po, yung nasa sayo, na hindi naman talaga sayo, ay hindi mo maibigay. Hirap na hirap ka. Pero, pag nakita ni Lord, na kahit mahalaga sa'yo, ay kaya mong isakripisyo, salitang sakripisyo, ay naibigay mo. Alam na ni Lord, wala ka na doon sa karakter o pag-uugali na hadlang para pagpalain ka ng Diyos. Ulitin ko po, wala ka na doon sa karakter o pag-uugali na hadlang para pagpalain ka ng Diyos. Si Satanas, ang gagawin sa'yo, dadayain ka. Sasabihin niya sa'yo, mahalaga sa'yo yan. Huwag mo ibigay. Tama po ba? Mahalaga sa'yo yan. Huwag mong ibigay. Sa mga cell leader, test na test yan. Makikita ni Lord ko ano ang mahalaga. Trabaho o cell group? Di nga. Di nga. Alam ni Lord yan. Hindi tayo makakapag-deny sa kinakaharap nating buhay. Lord, mahalaga sa akin ang trabaho. May self-group ako ngayon, pero kaya ko i-sacrifice. Totoo. Totoo. Pero yung trabaho, Lord, dito ako kumukuha ng aking trabaho. Mahalaga po ito. Pagka po ako, hindi ako nakapagtrabaho, masisisanti po ako, maalis po ako sa trabaho. Yes, naudawaan tayo ni Lord. Pero sabi ni Lord, sige, may trabaho ka ngayon. May araw pa ng bukas, pwede ka pa mag-self-group. Tama po ba? Pero pag hindi po natin nagawa, nakita na ni Lord, alin ba talaga ang bagay na mahalaga? Purpose. Kaya, makikita po natin, maraming bagay na mahalaga po sa atin. Pero, mayroong mas mahalaga. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin, may mahalaga. Pero, may mas mahalaga. Dapat makita po natin yung purpose nila. Kung paano natin pinapahalagahan ang bagay na mahalaga. Kaya nga yung pagmamahal, nandiyan po sa salitang mahalaga. Amen po ba? Amen. Tanggalin niyo po yung aga. Pero kailangan din po natin yan. Kasi, ang aga ay alaga. Tama po ba? Kaya nga, mahalaga. Mahal na mayroong alaga. Alaga. Dalawa pong salita yan, mahalaga. Ando ng caring, loving, tender loving care. Na kaya ang Diyos, nakikita natin, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na napakahalaga. Para saan? Para tayo mahalin at alagaan sa buhay natin ito. Pero kung hindi natin ibibigay ang mga mahalaga sa atin, hindi dadaloy ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Totoo po yan. Kaya nga isipin na po natin, minsan, itinitest tayo ng Diyos. Kaya nawawala yung mga bagay na mahalaga po sa atin kasi ang nice ng Diyos, yung mas mahalaga ang pahalagahan po natin. Nakuha niyo po ba? Kaya pala, nawala. Hindi ko na ibigay ang pagpapahalaga sa ibinigay sa akin ng Panginoon. Totoo po ba na pwedeng mawala? Sabi sa salita ng Diyos, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ang nasa kanya ay Limpa. ay siya. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon,
Kaya natin mapapahalagahan ang tao, ang pera, ang sasakyan, ang bahay. Ano nangyari? Pinahalagahan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pahalagahan mo ako. Totoo po ba na pwede tayong mawala rito? Amen. Pag hindi po natin pinahalagahan ang Diyos, ang ating sarili at ang ating kapwa. May mga gusto sigurong matin dito, kaya lang, hindi natin sila napahalagahan. Reminder po yun. May mga gustong dumalo po rito sa JCLM Sokol Outreach. Tinitingnan ka ni Lord. Sabihin niyo po, tinitingnan ka ni Lord. Tinitingnan ka ni Kung Lord. pahalagahan mo sila. Kung pahalagahan siya. Ibigay mo na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ibigay mo na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. May kanta nun eh. Pero, sabi doon, yung kaya mo lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, yung kaya mo lang. Kaya mo lang. Eh, pagka nagbigay ka nang hindi naman ayon sa yung kaya, eh, mahihirapan ka. Mahihirapan po tayo. Tama po ba? Yung kaya mo lang. Kaya nga, hindi ka napipilitan at kusang loob mong ibinibigay kasi kaya mo. Alam ni Lord yan. Amen. Sabihin niyo po, sa katabi niyo, alam ni Lord yan. Alam ni Lord. Kaya mong ibigay. Huwag mong pakinggan si Satanas na huwag mo ibigay. Tama? Bubulong kasi ang kaaway eh. Pansain mo na lang yan. Nangangatog-gatog ka pa. Pang-ulam mo na lang yan. Pambaon na lang ng mga bata yan. Pang-kuryente ng bill na lang yan. Pang-water bill na lang yan. Pang-internet bill na lang yan. Nakuha niyo po ba? Amen. Pero pag nakita nyo yung purpose ng giving, kahit na mahalaga sa iyo, hindi ko magdadalawang isip. Amen. Amen. Ibibigay mo para sa kapurihan ng Diyos. Pero kung para sa tao lang, sabi po doon, pwede naman. Pero, tandaan natin, ibinigay mo man sa tao, isipin mo at isa puso mo na para kay Lord. Para magkaroon ng bunga. Para magkaroon ng balik. Eh, nagbigay ka, walang purpose. Sayang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sayang. Sayang. Pag nagbigay ka, lalo sa pagbibigay po natin dito, ano pwede nating hilingi? Ano wala sa iyo? Eh, minsan kasi nagbigay ka, tinitingnan mo, maliit lang naman yung binigay ko. Hindi rin ako hihiling ng malaki. Hindi. Di ba? Minsan, ayaw mo nga magsulat ng prayer request eh. Pero kung nagbigay ka kahit 50 pesos, 20 pesos, hiningi mo kay Lord, bahay at lupa, Ayun. eh minsan kasi yung isipan ng tao, dinadaya ni Satanas, late lang na ibinigay mo. Walang mangyayari dyan. Hindi po. Number 1, ano pinag-usapan po natin? Pag nakita ni Lord yun, eh yung babaeng balo nga. Malaki, maliit. Maliit lang, di ba? Hindi kasi ang pinag-uusapan dito, laki o liit. Kundi yung puso mo. Pag sinabing puso ng loob mo, kasi buhay mo yan. Pagkatao mo yan. Lahat po natin na ginagawa, it's all about you. It's all about me. It's all about us. Nakita ni Lord, karapat-dapat ka sa blessing na tatanggapin mo. Amen. Pero pag hindi mo tinignan, basta ka lang nagbigay. Ako po, ang word dyan, sayang. Parang naghulog ka lang ng kayaman doon sa kanan. Tama mo ba? Pero pagka nakita ni Lord, tumatayo ka pa lang dyan with faith, may mangyayari. Sabihin niyo po, may mangyayari. May mangyayari. Eh, ano ba iniintay natin? Eh, kaya naman tayo nagbibigay. Ang totoo, alam ni Lord, nag-iintay ka. Tama ba? Amen. Eh, nagbigay ka, wala ka namang iniintay. Parang imposible yun. Totoo po ba lahat na nagbibigay, may intention, may motibo? Meron po yan. Alam niyo po, ay talaga naman, totoo po yan. Kalilitan mong ibinibigay. Merong purpose. Walang nagbigay na walang purpose.
Kahit yung mandaraya, kaya nagbibigay. May purpose. Anong purpose? Manloko. Amen. May mga laglag barya dyan. Pagka pinulot mo yun, malaki mawawala sa iyo. Kaya, ikalawa, na nais ng Diyos na mangyari po sa atin, kung ang buhay mo mahalaga sa iyo, saan mo ibibigay? Lord. Di ba? Eh si Lord Jesus Christ nga, alam nga namang walang halaga ang buhay ng ating Panginoon Kristo, napakahalaga. Pero ibinigay niya para sa akin, para sa inyo, at para sa lahat ng tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Ikalawa, alam ni Lord yung salitang kaya. Kaya natin lahat. Ibigay kung ano yung mahalaga para sa atin. Talent man yan, treasure, time, kaya mong ibigay yan. Hindi pabibigay sa'yo ng Panginoon yan kung hindi mo kaya. Amen. Mahalaga man yan. Alam ni Lord, kayang-kaya natin ibigay. Kaya nga po tayo narito. Yung time pa lang po natin, ibinigay na natin kay Lord. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa bagay po ito. E lalo pa, pagka nagbigay po tayo mamaya, huwag po kayo mahiya. Huwag po tayong padaya kay Satan. Maliit man yan, mag-umpisa po tayo sa maliit. Walang malaki kung walang maliit. Amen po ba? Amen. Pero kung sa maliit, hindi ka nag-practice, hindi ka nagsanay, paano ka magsasanay sa malaki? Parang kayamanan yan, ang alam mo lang i-handle na kayamanan ay maliit na pamamahala. Paano ka bibigyan ng malaking kayamanan ng Diyos kung hindi mo kayang i-handle ang maliit? Tama po ba? Alam niyo po, dito tayo masusukat ng Panginoon kung paano niya tayo bibigyan ng mga blessing na nagmumula sa kalangitan. Dapat, hindi lamang tayo mayroong kusang loob, kundi kaya din nating ibigay ang mahalaga na nasa sa atin. So, usaping talent, time, treasure po natin, hindi ka na nasasaktan, kundi kusang loob mo nang ibinibigay. Pero, tatagal ka sa church na ito, pero hindi natin naunawaan ang mensahe ng Diyos, masasaktan ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masasaktan ka lang. Diba? Ganyan ang ginagawa ni Satanas sa tao. Kahit sa usaping pagmamahal, kapag hindi na ibigay ng asawa ang pusang loob na pagmamahal, may nasasaktan. Amen po ba? Amen. May nasasaktan. Kahit ang Diyos nasasaktan. Kapag hindi natin naibigay ng tama at hindi natin naibigay ang mahalaga para sa Panginoon. Kaya, ikalawa, mahalaga ang buhay mo, mahalaga ang buhay ko, mahalaga ang buhay po natin. Ibigay natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Pangatlo, sabi ko doon. Sa verse 9. Magkakarga lang po ako. Sa verse 9, sabi po doon, pero bago ko po puntahan ng verse 9, sabi sa verse 2 ng chapter 29, kaya sinikap kong magtipon. Ano sabi doon, David? Andun lang din po yun sa chapter 29, verse 2 na. Kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at palamuti. Lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Alam niyo po, kaya mong ibigay kahit yung mga iniipon mo sa buhay, iniingatan mo sa buhay, kasi alam mo ang purpose ng pagbibigay. Totoo po ba lahat ng bagay na nasa sayo may purpose po yan? Amen. Alam niyo po, pag alam niyo po ang purpose po niya, gagamitin niyo po yan. Sabihin niyo po sa katabi mo, gamitin mo. Huwag mo lang itago. Kahit yung naipon mo, alam ni Lord yan. Yung bank account mo, alam ni Lord yan. Yung laman ng bulsa mo ngayon, alam ni Lord yan. Walang maitatago. Pero hindi naman ipinabibigay lahat. Amen po ba? Sa prinsipyo ng pagbibigay, para hindi tayo masaktan. 100% ibinigay ng Diyos. Tama po ba? Amen. Pero ilang percent ang pinabibigay ni Lord? Amen. Alin ang malaki?
90% o 10%? 90. Ay kung baliktarin natin ang pinabibigay ni Lord. Anak, may pinabibigay ko sa iyo, 90%. Ang 10% ay sa iyo. Payag po ba kayo? Parang may wisdom yun. Sasabihin po natin, kahit si Brother Benji po, Lord, baka naman, pwede po ba? Baliktarin natin. Alam niyo po, ibinigay makatarungan ng Diyos. Amen. Mapagmahal ang Diyos. Kaya alam minsan, 10%, Yes. parang ang laki naman, Lord. Pwede po ba 1% lang? Eh paano kung 1% ay hinihingi mo, baliktarin na naman ni Lord. Sige, akin ang 99, iyo ang 1. Mas mali. Sino ba may kapangyarihan? Si Lord o ikaw? Lord. Si Lord o tayo? Lord. Minsan nakakapagtaka. Parang tayo ay Diyos. Dahil tayo ay binigyan ng free will ni Lord. Lord, oh, ito lang ang gusto ko ibigay. Tama naman. Kasi yung una, ano? Dusa. Utang loob. Lusot tayo doon. Tama po ba? Lusot po tayo doon. Lord, ito lang ang kusang loob ko eh. May kapangyarihan ka doon at kaya mong gawin yun. Pero ang tanong, sa prinsipyo ng Biblia o salita ng Diyos, ang nagtanim ng kaunti ay mag-aani ng Kaunti. kaya hindi tayo lusot pa rin. Lusot ka na, pero parang hindi. Yun ang nakakatakot doon. Tama po ba? Ang nagtanim ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang nagbigay ng marami ay tatanggap ng alam niyo po, makatarungan ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, makatarungan. Tulungan ng Diyos. Eh kung ang tao nga naghahanap ng katarungan, bakit lagi na lang ako nagbibigay? Pwede bang ako naman tumulong? Yung mayayaman, huwag nating isipin na hindi na sila tatanggap. Tama po ba? Yung mga mayayaman na yan, the more na sila yung mayaman, the more na gusto nilang tumanggap. Eh baliktad naman sa kaisipan ng mahirap. Wala na nga, ayaw pang tumanggap. Ako niyo po ba? Mahirap na nga, ayaw pang tumanggap. Ano ang kailang kaisipan? Kaya naman. Di ba? Hindi ako karapat dapat dyan. Pero, itinuturo sa atin ng Panginoon, nakababa na ba yung pangatlo? Ay, hindi ko pala. Ay, sa pangalawa, no? Andun pa, binalikan natin. Binasa ko na kung anumang yung ginagawa natin sa buhay, ay karunong ang ibigay sa atin ng Panginoon. Nag-ipon! Sabi doon, kaya sinikap kong magtipon ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Kaya tinuturuan din tayo mag-ipon. Pag nag-iipon ka, alam mo, mahalaga yon. Amen po ba? Amen. Eh, bakit ka pa mag-iipon kung hindi naman mahalaga? Kaya nga may mga kolektor o mga nagko-collection ng mga bagay-bagay. Kasi, bakit? Mahalaga. Ulitin ko po, ang pinakamahalaga sa Panginoon ay ang puso. At ang pusong iyan ay titibok sa pagbibigay para sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Amen. Ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa. Kaluluwa. Tatlong aspeto ng ating pagkatao, ano nga? Physical. Physical, kaluluwa, at spirito. Mahalaga sa ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, isang tao ang tumanggap ha, kasi may nagbigay, ang tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Libo-libong anghel. Kaya kung meron kang isang tao na tatanggap sa ating Panginoon sa Kristo, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. E paano kung hindi ka pasanay magpatanggap sa ating Panginoon? Kaya tayo magkakaroon ng orientation mamaya sa life class. Ready na po ba mga estudyante? Alam niyo po, ang mahalaga ay dapat pahalagahan. Amen po ba? Amen. Pero kung hindi naman mahalaga, huwag mo nang pahalagahan. E kaya nagdadayain tayo ni Satanas. Yung mahalaga, gagawin niyang hindi mahalaga sa buhay mo. Amen. Ano mahalaga? Seldo.
Sabi ni Satan, wala kang makukuha dyan, hindi ka mabubuhay dyan. Bible reading. Tama? Sunday celebration. Worship. Lahat ng pag-attend sa gawain ng Panginoon ay mahalaga. Huwag po tayong pumayag na hindi natin maibigay kay Lord yung mga oras para po yan. Amen. Kaya, nais ng Diyos, pahalagahan po natin. At ibigay natin yung mahalaga na nasa sa atin. At sabi doon sa verse 9, galak na galak ang mga tao, nakipag-isa na yung mga bansang Israel, nakausap ni King David. Galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis namang ikinatuwa ni David. Ano ang pangatlo? Sabi po doon, para natin ang purpose, kaligayahan ang pagbibigay. Sabihin niyo po sa katabi doon, maligaya ka ba? Alam niyo po, pag alam ni Lord na maligaya ka sa iyong ginagawa, maligaya si Lord. Kaya nga ang alam natin na kapag ka ikaw ay nagbigay, meron liligaya. Tama po ba? At yung mga hindi nabibigyan, malungkot. Yan po ang truth. Ay meron nga nagwawala dahil hindi nabigyan. Tama po ba? Amen. Meron pumapatay dahil hindi nabigyan. Maraming pumapangit ang ugali dahil hindi nabigyan. Tama po ba? Amen. Kaya, ang pangatlo na itinuturo po sa atin ng Panginoon ay yung maging kaligayahan natin ang pagbibigay. Yan po yung may purpose. Hindi lang ikaw lumigaya, hindi lang sila lumigaya, lalo higit ang Diyos ay napakaligaya. Tama ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Kaya sa mga taga-sukol, maraming liligaya. Kasi pagka nangyari po yan, hindi ka na nagtatanong, hindi ka na nagpaparinig, hindi ka na ika nga ramdam na. Yung kamay ng Diyos, lumalapit na papunta sa'yo. Amen. Ulitin ko po, ang kamay ng Diyos ay lumalapit papunta sa'yo. Amen. Pag naranasan natin ang kamay ng Diyos, ang kaligayahan mo ay abot mula sa lupa hanggang langit. Mayroong mga tao, nasa kanila na ang lahat, pero wala pa nun. Totoo po ba? Ano hinahanap nila? Kaligayahan lang ng mundo ang kanilang naranasan. Pero dito pa lang sa lupa, ang mga anak ng Diyos, pag marunong magbigay, yung kaligayahan sa langit ay nagiging kaligayahan din dito sa lupa. Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. Kaya nga ang panalangin natin para sa Kristo, Ama, kung paano din sa langit ay mangyari din dito sa lupa. Pwede. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pwede. Pwede. Pero tandaan po natin si Satan, kung paano sa impyerno ay pwede din mangyari dito sa lupa. Kaya merong nagsasalita at dumadamog, impyernong buhay na to. Parang gusto namang patiwakan eh. Pero pagka naging kaligayahan po natin yan, talaga naman yun. Sabi niyo po sa katabi niyo, wala ka na, hahanapin pa. Ano kulang na hinahanap ng tao? Ang puso natin laging may kulang. May empty lagi dyan na inilagay ang Panginoon. Ulitin ko po, ang puso ng tao ay magkakaroon lang ng satisfaction and contentment kapag ka napinda pa na, nalaman na ng mahalaga yung kanyang puso na hinahanap. Amen. Yan ang puzzle. Na hindi makikita-kita ng tao yung puzzle na yun, kaya hindi niya magawa. Kaya hindi niya magawa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto mo ba na mapuno? According to Matthew chapter 6 verse 32, sabi doon, datapuat unahin muna ninyo ang aking kaharian. Ama, ang aking katuwiran.
At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa inyo. Ulitin ko po, para magkaunawaan po tayo. Sabi ni Lord sa Matthew chapter 6 verse 33, dapat sinusulat niyo po yan mga lumalabas. Wala po sa notebook ko po yan, wala po dyan. Pero si Lord po ang nagbibigay. Matthew 6:33, sabi doon, like verse ko din po yan. Sabi doon, datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian. Ano daw? Unahin. Minsan hindi maintindihan ng tao kung ano yung unahin. That is our priority na kung saan si Lord lang ang ating unahin. Tama? Huwag natin iuhuli ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya ka tumatanggap ng 100% kay Lord, kita ni Lord kung ano ang ginagawa mo. Inuuna mo ba si Lord o inuuna mo yung mga gastusin mo? Datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian. Unahin mo ang cell group mo, unahin mo ang Bible reading mo, unahin mo ang worship mo, unahin mo ang prayer mo, ang lahat ng pag-attend mo sa gawain mo, sa ministry mo, unahin mo. Yun ang ibig sabihin mo doon, ang kaharian ng Diyos. Eh, ang kaharian ng Diyos, sa langit, amen po ba? Amen. Pero andito na rin sa lupa. Amen. Lahat ng ating ginagawa para kay Lord ay kaharian ng Diyos. At kahit ang buhay mo ay kaharian ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ang kaharian ni Lord ay buhay mo. Ay buhay mo. Hindi ikaw ang hari dyan. Hindi ka pamahali. Bumaba ka sa upuan mo. Si Lord Jesus ang paghariin mo. Alam niyo po, pagka yung binabanggit ko po dyan na empty at passive, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ulitin ko po, para hindi tayo magkamali sa lahat ng ating desisyon ng pagbibigay. Si Lord Jesus ang dapat nakasentro at nakaluklok at nakatrono sa puso mo para magawa mo ang pagbibigay na mayroong layuning maganda sa buhay sa iyo. Amen. Pero kung wala si Jesus sa puso mo, bigay ka lang ng bigay. Hindi ko alam ang magiging resulta nito. Kaya mo kayang ibigay ang mahalaga sa iyo at kung saan loob ka ng bibigay. At mangyayari sa iyo na maligaya ka sa pagbibigay mo. Kasi si Jesus nasa puso mo. Tama po ba mga kapatid? Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos. Yung dumating ka sa punto na kaligayahan mo na ang pagbibigay. Tanungin mo nga po ulit ang katabi mo, kaligayahan mo na ba talaga magbigay? Malapit na Pasko, regalo ko. O yung katabi nyo, next week, bigyan nyo ng candy. Hindi masakit, kayang-kaya, hindi po ba? Amen. Ngingiti yan. Ngingiti po yan. Kaligayahan ang pagbibigay. Kapag kaligayahan mo ang pagbibigay, hindi lang ikaw ang lumigaya, kundi yung pati yung binigyan. Amen po ba? Amen. Merong lalo higit na liligaya, walang iba kundi ang Diyos at ang mga anghel sa kalangitan. At nakatams up ang ating Panginoon Kristo sa iyo. Good job. Sabi ko nga po, good job. Good job. Good job. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya nga, maraming tao talaga hindi maranasan, kaya ayaw magbigay, hindi nila maramdaman yan. Kahit yung ibang tumatanggap, hindi rin po maramdaman yan salitang kaligayahan. Pero kung magiging kaligayahan po natin yan, maligaya ka, meron din tumatanggap ng maligaya. Marami ako napanood. Kaya maraming umasenso, nagtagumpay, merong nagbigay ng tiwala. Tama po ba? Merong nagbigay ng kayamanan sa kanya na ipinamana dahil natuwa sa kanyang pagsiservisyo na ibinigay niya sa tao. Kaya kapag ang tao hindi naging sakim at makasarili, life is a cycle. Totoo po yan. Giving is a cycle. Kapag ang nasa sayo, hindi mo ibinigay, ano mangyayari? Tingnan niyo po yung isang kanal. Na kapag ka hindi po dumadaloy, ano po nangyayari? Nagkakaroon ng problema. Di po ba? At hindi na siya tatanggap pa na kung ano pa man na parating sa kanya. Why? Barado na.
Pero pagka nakita natin na talagang alam mo bakit ka nagbibigay, hindi ka matatakot na maubos man ang laman ng bulsa mo, alam mo may parating pa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, alam mo may parating pa. Pero sabi ni Satan, huwag mo ibigay, last na yan. Pero pag alam mo may parating pa, sino ang magbibigay? Ranas na natin yan. Hindi lang natin nakikita. Totoo mo ba? Ano ginamit ni Lord? Trabaho mo. Business mo. Mahal mo sa buhay. At kung sino-sino pa. Pero hindi natin nakikita na ang pinagmula nun ay walang ibang Diyos. Ang pinasalamatan mo lang yung ginamit lang ni Lord. Pero yung nagbigay, hindi binabalikan sa salamat. Kaya hindi mo naranasan ang tunay na kaligayahan. At ang nararanasan mo, kulang pa. Di ba? May arte, kulang pa. Kailangan ko pa. Ito. Talagang nangyayari po yung mga bagay-bagay na kapag ka nakita mo na hindi ka satisfied, hindi ka maligaya. Tumanggap ka na, hindi ka pa maligaya. Pero ang mga anak ng Diyos, alam yung kaligpitan ng kanyang tinatanggap. Nagiging thanks ko siya. Ibinabalik niya ang glory. Marami tayong klaseng bagay na tinatanggap. Yung binigyan ka ng wisdom ni Lord, ng knowledge, ng wisdom, talent, skills. Ang tanong na ibibigay mo ba ito para sa kapurihan ng Diyos? O sinasarili mo lang? Diba? Binigyan ka ng limpak-limpak na salapi. Limpak-limpak na salapi. Ang tanong, nagbahagi ka ba nito o sinabi mo lang? Lahat ng bagay na nasa sayo ay galing mo. Sabihin niyo sa katabi niyo, lahat ng nasa sayo ay kay Lord yan. Ano tayo kung sa ngayon? Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ay tagapag-ingat at tagapamahala ng lahat ng kayamanan at buhay na kaloob ng Diyos para sa iyo. Pag unawa po natin yun, yung tatlo po na ito mangyayari po sa ating buhay. Ano yung una? Pangalawa? Bahala. Ayan. Imagine mo, kaya yung mahalaga, kaya mo ibigay. Pangatlo, sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka na maghihirap. Hindi ka naghihirap. Amen. Amen. Kaya magbibigay ka pa lang, hirap na hindi napakahirap mo no. Kasi minsan ang kahirapan, nakatingin lang sila sa possession nila. Pero yung puso't isipan nila, hindi nila alam, mahirap. Poor. Ang tunay na mayaman sa paningin ng Diyos ay yung may Jesus sa kanyang puso. Amen. Pero yung nasa sayo na ang lahat, ulitin ko po, nasa sayo na ang lahat, nasa sayo na ang lahat, pero wala naman si Jesus, maghahanap ka pa rin. Kulang ka pa. Hindi ka liligaya sa mga. Pero yung may Jesus ka sa puso mo, may kayamanan ka pa, buo pa ang pamilya mo, lahat ay nasa sayo. Walang panama sa iyo sa NLC. Walang panama sa iyo ang pinakamayaman sa mundo. Kahit sino pang tao na pinakamayaman sa mundo, hindi maikukumpara sa isang tao na yung Jesus sa puso. Hindi po. Kaya nga, walang nanais ang ating Panginoon sa Kristo na ang maging tunay na kayamanan po natin ay yung kayamanan panlangit. Hindi yung kayamanan panlupa lang.
Oo, tama po na kailangan po natin ng kayamanan panlupa kasi buhay pa po tayo sa mundo. Amen po ba? Amen. Buti kung tumanggap tayo sa ating Panginoong Kristo, ay bukas tikok na tayo. O ngayon, tikok na tayo. Buhay pa po tayo. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, bakit buhay ka pa? Alam mo ba? Alam mo ba? May purpose. Gagamitin ka ni Lord. Tanungin nyo nga po katabi nyo, handa ka ba magpagamit kay Lord? Kasi kung ayaw nyo, pwede naman. Ulitin ko po. Kung ayaw nyo magpagamit kay Lord, pwede naman. Sample. Merong magbibigay ng kayamanan. Gagamitin ka. Gagamitin ka. Payag ka bang gamitin na ikaw ang gamitin para sa kayamanan na yun? At yung kayamanan na yun ay ibabahagi mo sa maraming tao. Sabihin mo sa kanila, handa ka ba? Amen. Pero dapat makita muna ni Lord yung tatlong lupa. Ano una? Pusang Pangalawa? Ibigay ang mahalaga. Kaya Nagkakabuhol-buhol. Ulitin natin. Una? kaya ibigay ang mahalaga. Kaya Hindi lang natin mamemorya yan. Pagkatawan tao sa ating Panginoon. Amen. At inihahandaan na ng Panginoon yung simpleng halimbawa na ibigay po sa ating Panginoon. Na may mga taong mayayaman, naghahanap ng pagkakatiwalaan para gamitin sa pagbabahagi ng kanilang mga. Kahit ang Diyos, naghahanap po ng tulad po natin. Na tayo ay maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kapag tumanggi ka, saan ka pupunta? Anong mangyayari sa buhay mo? Sa buhay po natin. Di ba? Totoo po ba na pwede tayo maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Kasi ang gusto nila ang tao kasi nai-stuck doon sa pagtanggap. Ulitin ko po. Ang mga tao kasi nagkakamali at nadadaya ni Satanas, nai-stuck doon sa pagtanggap. Hindi niya alam na kaya may salitang pagtanggap ay para gamitin ka ni Lord na maging daluyan. O ang tubig na ito ay manatiling sarado. Yung purpose nito hindi mangyayari. Iinumin ang tao. Hindi niya makakamtan ang kaligayahan para magkaroon siya ng satisfaction, content sa kanyang pagkakas. Pero kung bukas, alam ni Lord, marami pang dadaloy sa mga kamay na yan na pagpapala. Amen. Nawa, nabuksan po ang ating puso't isipan ng Panginoon na kaya pala ganito ang aking kalalagayan. Kaya pala ganito ang aking buhay. Kasi hindi ko ninais, hindi ko dinesire na ako ang gamitin ni Lord na maging daluyan ng pagpapala. Hindi simpleng napitas kang gulay. Alam nyo, may mga papaya po tumubo doon sa tabing bahay po namin. Tumubo, hindi ko itinanim. Tumubo. Pag ang kapitbahay humiling, Brother Benji, pwedeng makain isang papaya. Sabi ko, sige po, dalawahin nyo na. Talagang, kita ko yung pasasalamat at kaligayahan nila. And how much more na makita ni Lord? Na talagang, ika nga, nagawa natin yung tatlo na yung kusang loob, yung mahalaga sa'yo. Pero pagka hindi nakita, gulo, away, talagang hindi magkaintindihan ng buhay kasi walang kusang loob. Yung mahalaga sa kanya, talagang kinakanya lang. At talagang hindi niya maipadama ang kaligayahan para sa kanyang kapwa at siya din hindi maligaya. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ipinaunawa na po sa atin ang Panginoon niya. Hindi ka talo, hindi ka lugi. Ikaw ang magbebenepisyo. Ikaw ang pagpapalain ng Panginoon kasi tinanggap mo ang challenge.
What is the challenge? Yung maging channel of blessing ka. Ang pagpapala po kasi in all aspect ng ating buhay, umpisahan natin, pataas o pababa? Pataas, tama. Una, financially. Pag gusto nyo pataasin. Financially, pwede tayo bless ng Panginoon. Physically, pwede tayong pagpalain. Kasi financially, pwedeng wala kang pera at talaga marami ka pang kailangan, hindi mo magawa ang dapat na magawa mo. Gusto mo magnegosyo, wala kang financial na pagnegosyo. Lahat ng pangailangan mo sa pera, hindi matustusan ng tama. Tama? Dapat ma-bless po tayo muna dyan, ng Panginoon. Kaya lang, gusto nyo pataasin. Unahin natin yan. Pangalawa, physical. Pagka ikaw hindi ka nakakaranas ng karamdaman, bless ka. Kasi pagka ikaw may sakit, ubus ka. May ospital, tama mo ba? May gamot. At marami pang pangailangan. Pagka physical mo ay nangailangan ng beauty care. Tama? Tama ba? Beauty care. Okay? So, makahalaga po yan. Kailangan nating alagaan. Tayo templo ng Diyos. Tama mo ba? Amen. Financial, physical, dapat blessed po yan. Pangatlo, ang ating emosyonal. Meron kang financial, meron kang magandang kalusugan, sira naman ang emosyonal. Tama po ba? Bless ang tao na talagang stable ang kanyang damdamin. May problema, walang problema, may bagyo, walang bagyo, may dilim, may liwanag. Ano man ang mangyari sa kanyang buhay, hindi siya makitinay. Amen. Ang faith niya na kay Lord pa rin. Ang pag-asa niya na kay Lord pa rin. Ang pagtiwala niya na kay Lord pa rin. Nakuha niyo po? Amen. At maraming emosyonal. Nagbibigay lang dahil nabigla. Ito na, parsyo. Hindi po ganon. Dapat nasa puso, hindi lang emosyonal. Tama, may emosyon pero may pagmamahal. Hindi yung emosyonal na galit, ampo dahil ibinigay lang, dahil napilitan lang, hindi pong emosyonal na ganon. Emosyon ni Lord. Tama mo ba? At makikita natin, itong emosyon na ito napakahalaga. Dito natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal natin kapwa. Pangapat, mental. Pag ang mental hindi tama, ano tawag doon? Sabi niyo ba? Ang hirap sabihin, no? Ulo, actually, diba? Nasa mental. Pero, pag malusog po ang inyong kaisipan, wala negative po yan. That's the blessing. Amen. Totoo po ba? Amen. Aba, may mga kapamilya gumagastos dahil sa mental. Hindi ka dahil sa mental na hospital. May bayad po doon, may iba, siguro libre. Pero yung iba, magbayad. Hindi po biro ang gamutan ng mental. Tama po ba? Ay pumunta ka ngayon sa psychiatrist eh. Ay talaga may bayad po yun. Sa psychologist. Ay talagang hindi po biro. Sa mga advisor, kasi about mind yan eh. Eh kailangan yan financial, physical, emotional, mental, at lalo tigit ang ating spiritual. Dapat you are blessed. Paano ka ba i-bless ni Lord spiritual? Paano ka i-bless? Alam mo yung blessed spiritual, nagbabasa ka sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Amen. Nananalangin ka. Nag-worship ka. Umaattend ka ng Sunday celebration. You are blessed. Amen. Pero pag hindi po natin nakita yun, iyan ang kulang ng maraming tao. Yung spiritual blessing. Alisin niyo po yan. Mula mental lang, emotional lang, physical lang, financial lang. May kulang. Napakalaki ng kulang. Hindi yung kulang. Napakalaki ng kulang. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Satan, sabi kasi ni Satan, sige nga kung ikaw ay talagang anak ng Diyos. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, ikaw ba talaga anak ng Diyos? Gawin mo bang tinapay ang batong ito? Kailangan sa tinapay na bubuhay ang tao. Sabi ni Jesus Christ, yung pinagpigilan niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao,
kundi sa salita ng Diyos na lumutawin sa Biblia. Ano po ibig sabihin? Ang tao hindi nabubuhay lang sa pinansyal at material. Tama po ba? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa pisikal. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa emosyonal. Hindi tao ang nabubuhay lamang sa kahit mental. May buhay spiritual. Amen. Dahil tayo ay mayroong tripartite of our human being, body, soul, and spirit. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, do it everything for the glory of God. Ang kaluluwa mo ay magbebenepisyo sa lahat ng ginawa mo. Magsasuffer ang kaluluwa mo sa lahat ng ginawa mo. At ang espiritu ay dadalhin ka niyo sa buhay ng mapayapa at maligaya. Why? Kasi ito yung godly life mo, na mayroong relationship kay Lord, na magbebenepisyo ang kaluluwa mo, na mayroong kang kapayapaan, kaligayahan, at lahat ng bagay na nagmumula sa ating Panginoon. Pabuhay ka ng walang spirit, napakalaki. Hindi mo kayang magbigay sa iba. Ulitin ko po, hindi mo kakayanin magbigay sa iyong kapwa at sa gawain ng Panginoon kung wala kang spiritual na buhay. Hahatakin ka ng makasarili at pangit na ugali kapag ka ikaw ay nabuhay. Financially, materially, physically, emotionally, mentally. Dapat mayroong magdadala sa iyo sa makalangit na buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, nais ni Lord. Alam ko, satisfied tayo sa mensahe ng Diyos. Amen. Kusang pagbibigay, kusang kaloob na pagbibigay, ibigay ang mahalaga na nasa sayo. Pangatlo ay kaligayahan dapat. Maraming tao ang liligaya. Tayo din ay magiging maligaya, lalo tigit ang Diyos at mga anghel sa kalangitan. Kahit ang ating Panginoon sa Kristo nakatams up po sa atin. Sasabihin, good job, anak. You are my good and faithful servant. Hindi ka nagdalawang isip na ibigay kung ano ang dapat mo ibigay. Kung saan loob mo ibinigay. At mahalaga na sa'yo, ibinigay mo pa rin. At nakita ko, maligaya ka sa ginagawa mong pagbibigay. Karapat dapat ka at tumanggap ng aking pagpapala. Okay lang tanggapin natin ang mga pagpapala sa Biblia. Pero yung pagpapala na galing kay Lord, huwag po natin baliwalain. Ulitin ko po, naintindihan natin ang spiritual blessing. Dagdagan natin ang spiritual blessing, yung ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos, ano man yan. That is a spiritual blessing and spiritual provision. Huwag nating tanggihan. Ang tagal mo nang tinatanggihan ang blessing na spiritual sa iyo ni Lord. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap. Sabihin niyo po sa katab niyo, tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Aanin mo ang blessing ng material, financial, physical, emotional, mental, kung wala ka namang spiritual blessing. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Kapatid ko ng tanong at oras na lahat ng aspeto ng ating buhay ay pagpalain ng Diyos. Ano gagawin? Ibigay mo na. Sabihin niyo po sa kanila, ibigay mo na. Ibigay mo na. Tayo